Matatayog na punong kahoy at huni ng makukulay na ibon. Malinis na batis. Ito ang naiisip natin kapag pinag-uusapan ang kagubatan. Mahalaga ang gubat sa buhay ng tao. Dito natin kinukuha ang kahoy na ginagawang bahay at kasangkapan, mga halamang gamot at sari-saring pagkain. Ang mga katutubo naman ay kumukuha dito ng bagtik at uway na ginagamit sa maraming produkto. Ang mga gubat sa maulan na lugar tulad ng Pilipinas ay nagsisilbing tahanan ng maraming hayop at halaman. Hindi kumpleto ang gubat kung wala ang mga buhay ilang na ito. Daluyan ng tubig ang kagubatan, kung saan sinisipsip ito ng mga puno upang hindi bumaha kapag umuulan. Hindi makakapagtanim ang mga magsasaka at wala rin tayong malinis na tubig inumin kung wala tayong kagubatan. Isa sa mahalagang gawain ng kagubatan ang paglinis nito ng hangin sa ating paligid. Ang carbon dioxide na galing sa paghinga ng tao at sa pagsusunog ay sinisipsip ng mga dahon ng punong kahoy. Sa pamamagitan ng photosynthesis, lumalabas naman ang malinis na oxygen mula sa mga halaman na kailangan natin. Malaking usapin ngayon ang pagbabago ng klima sa buong daigdig. Dahil sa mainit na panahon, bumibilis ang pagkatunaw ng yelo sa malalamig na lugar at may pangambang magdudulot ito ng pagtaas ng lebel ng dagat. Kung mangyari ito, kailangang ilikas ang mga naninirahan sa mga isla. Sa Pilipinas, ang mga lugar na dating hindi binabagyo ay nakakaranas na ng masamang panahon. Nahihirapan ang mga magsasaka sa pagtatanim dahil hindi na nila malaman kung kailan ang tag-init at tag-araw. Ang pamumulaklak ng mga halaman at galaw ng mga hayop ay naaapektuhan na rin ng pagbabago ng klima. Mahalaga ang papel ng kagubatan sa pagsasaayos ng kalagayan ng panahon. Kung mas marami ang punong kahoy, mas malaki ang dami ng maruming hangin na nasisipsip at hindi napupunta sa kalawakan. Tulad ng tao at iba pang bagay sa mundo na may buhay, ang mga punong kahoy ay mayroong carbon, isang elemento na nakapaloob sa ating pisikal na anyo. Kapag nakalbo ang mga lupain na dati ay gubat, nababawasan ang dami ng carbon na nananatili sa mundo. Kapag sinunog pa ang mga pinutol na kahoy, dumadami naman ang carbon dioxide sa kalawakan, kung saan ito ang pangunahin na maruming hangin na nagdudulot ng pag-init ng klima. Sa ganitong sitwasyon, ang ginagawa ng tao sa kagubatan ay maaari ding makadulot ng tulong o pinsana sa patuloy na pagbabago ng klima sa mundo. Noong 1992, nagkasundo ang maraming bansa na magkaisa upang pigilin ang pagdami ng maruming hangin sa kalawakan mula gawain ng mga tao tulad ng paggamit ng sasakyan, trabaho sa pag-awaan at pagputol ng kagubatan. Tinawag ang kasunduan na United Nations Framework Convention on Climate Change o UNFCCC. Kabilang ang Pilipinas sa 192 na bansa na pumirma dito. Nagkaroon ito ng dagdag na kasunduan noong 1997 na tinawag na Kyoto Protocol, kung saan binigyan ng target ang 36 na mga industrialisadong bansa na bawasan ang kanilang pagbuga ng maruming hangin sa kalawakan. Upang makamit ang kanilang target, nagkaisa ang mga bansa na ituring na produkto ang carbon na maaaring ibenta at bilihin sa pandaigdigang merkado. Halimbawa, kung nakamit ng isang bansa ang target nito dahil sa paggamit ng malinis na teknolohiya tulad ng init mula sa araw, maaari nitong ipagbili ang sobrang produkto ng carbon sa ibang bansa na hindi nakaabot ng target. Ang isang toneladang carbon sa merkado ay katumbas ng 3.67 na tonelada ng carbon dioxide. Ayon sa datos noong Hunyo 2009, ang bentahan ng carbon sa merkado ay nagkakahalaga ng $18 bawat tonelada. Sa isang komunidad sa Nueva Vizcaya sa Luzon, nag-umpisa ang katutubong Ikalahan, Kalanguya. Nasukatin ang carbon sa kanilang kagubatan noong 1994 upang malaman ang bisa nito sa paghigop ng carbon dioxide.
Ang lupaing ninuno ng mga ikalahan ay umaabot ng 14,000 ektarya sa kabundukan ng Caraballo, mula 500 hanggang 1,500 metro mula sa lebel ng dagat. Tatlong uri ang gubat dito. Ang Dipterocarp forest na may matitigas na kahoy tulad ng apitong at lawan. Ang pine forest na may mga punong pino na ang dahon ay hugis karayom. At cloud forest na nakikita sa tuktok ng bundok kung saan may mababang ulap at nagiging bansot ang mga puno dahil kaunti ang sikat ng araw na umaabot sa mga dahon. Ang pagsukat ng carbon ay ginagawa sa 10,000 ektarya na production forest kung saan maaaring mangaso, magtroso at umani ng mga prutas ayon sa istriktong mga alituntunin. Hinati ito sa mga lote na may sample blocks na 50 by 50 meters ang sukat. Sa isang sample block, lahat ng puno na hindi bababa ng 10 cm ang bantod kasing taas ng dibdib o diameter at breast height ng isang tao ay sinusukat. 49.5. Number 8. Mula sa lapad at taas ng puno, maaaring kalkulahin ang biomass nito na may taglay na 50% carbon. Tinulungan ng mga siyentipiko ang mga ikalahan sa formula na ginagamit sa pagkalkula ng biomass at carbon. 2003, this tree number 9 was measured 45.1, but now 2009 it was measured around 49.8. So there's a difference. It grows 4.7 centimeter this 2009. Lahat ng datos ay nakatala at ginagawa ang pagsukat kada 3 taon. Bawat punong sinusukat ay nilalagyan ng numero upang madali itong makilala sa muling pagsukat. Isa sa mga plano ng mga ikalahan ay ang pagtatanim ng mga bagong puno para sa kalakal sa carbon. Dahil mayroon na silang record ng carbon na taglay ng kanilang punong kahoy, madali na nilang kalkulahin ang bisa ng kanilang kagubatan sa paghigop ng carbon dioxide mula sa hangin. Ayon sa mga siyentipiko na miyembro ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, 20% ng pagdami ng maruming hangin sa kalawakan ay dulot ng pagkawala ng kagubatan sa maraming bansa. Ito ay dahil sa pagtutroso, pagmimina, pagtatanim ng ibang mga halaman na hindi punong kahoy sa mga dating kagubatan, pagdami ng mga tao sa kabundukan at sari-sari pang dahilan. Dahil dito, may panukala na inilabas noong 2005 ang mga bansa na maraming kagubatan na isama sa merkado ang pagbigay ng kaukulang kabayaran sa serbisyo ng mga gubat na pagbawas sa maruming hangin sa kalawakan. Tinagurian ang panukala na Reducing Emissions from Deforestation and Degradation o REDD. Nakatakda ang pagbuo ng kasunduan tungkol dito sa kumperensya ng UNFCCC sa Copenhagen sa Disyembre 2009. Ayon sa Kyoto Protocol, isa sa mga paraan ng pagkamit ng mga target ay ang Clean Development Mechanism o CDM. Dito ay maaaring pondohan ng isang industrialisadong bansa ang mga proyekto ng mga bansa tulad ng Pilipinas na walang target dahil hindi gaanong mataas ang polusyon na inilalabas natin sa kalawakan. Kabilang sa mga proyekto sa CDM ang malinis na teknolohiya tulad ng Bangi Wind Farm sa Ilocos. 1% ng mga proyekto ay nakalaan para sa pagtatanim ng puno sa mga dating kagubatan na nakalbo. Sa pagmamapa ng kagubatan ng Pilipinas, napag-alaman na mayroon itong 10.5 milyon na ektarya ng gubat noong 1969 o halos 1/3 bahagi ng buong bansa. Ngunit nung sukatin ito uli noong 1987, bumaba na husto ang sukat nito sa 6.5 milyon na ektarya dahil sa pulisiya noong martial law ng malawakang pagbenta sa ibang bansa ng mga likas na yaman ng bansa tulad ng kahoy at mineral.
Tumaas ng bahagya ang kagubatan ng bansa sa 7.2 milyong ektarya noong 2003, ngunit karamihan dito ay plantasyon. Ganun pa man, sa pag-analisa ng inventaryo ng carbon sa buong bansa, lumalabas sa isang pag-aaral na mas marami ang maruming hangin na sinisipsip ang ating kagubatan kaysa sa polusyon na ibinubuga ng bansa. Kaugnay dito, nakita ng mga siyentipikong Pilipino na mahalaga ang papel ng kagubatan sa pagbawas ng maruming hangin sa ating kalangitan. Sa ngayon, kritikal ang kalagayan ng mga gubat sa bansa dahil sa pagpasok ng mga minahan, plantasyon at iba pang negosyo na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng gubat. Dahil mahalaga ang kagubatan ng Pilipinas sa pagsasaayos ng klima, malaki ang maitutulong ng panukalang REDD sa atin. Kung gagamitin sa tamang paraan ang pondong makakalap sa REDD, maaaring maisaayos ang pangangasiwa ng gubat sa bansa. Ayon sa mga pabor dito, maaari itong gawing daan upang lalong makilala ang lupaing ninuno ng mga katutubo. Ngunit marami pa rin ang may agam-agam o hindi sang-ayon sa REDD. Ayon sa mga kumokontra, tinutulungan lang ng mahihirap na bansa na maraming gubat ang mayayamang bansa na patuloy na nagbubuga ng polusyon. Marami ring mga katutubo ang hindi sang-ayon na nilalagyan ng katumbas na pera ang benepisyo na dulot ng gubat sa paglilinis ng hangin. Ang mga naninirahan sa mga kagubatan ng Pilipinas ay maaaring makinabang sa pondo mula sa REDD. Ngunit maaari ding mapinsala ang kanilang kabuhayan kung magkaroon ng polisiya na hindi pabor sa kanila. Sa ngayon, hindi sila gaanong nakokonsulta tungkol sa usaping ito. Habang hindi pa natatapos ang negosasyon tungkol sa REDD, kailangang magkaroon ng boses ang mga pamayanan sa kagubatan kung sakaling magdesisyon ang Pilipinas na sumali sa kasunduang ito.